Minamahal ko mga magulang at guardians, binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw. May the Sacred Heart of Jesus be loved everywhere, now and forever. Ako po si Father Richard Montaner, MSc, ang bagong direktor ng San Sebastian School Incorporated. Nagpapasalamat po ko sa inyo na kayo ang aming kaagapay sa paghuhog ng inyong mga anak sa taong ito at sa darating pang mga taon. Sa panahon ngayon ng new normal, dulot ng COVID-19 pandemic, napakalaga ng ating partnership para maibigay ang quality education sa mga estudyante ng San Sebastian School. Batid po namin na ang mga estudyante ay iba-iba ang kanilang learning styles. Kaya titiyak namin na ang learning management system na gagamitin natin ay design batay sa ating konteksto at kalagayan. Paliwanag po ito ng ating butihing Principal Ma'am Marlene Sebastian at ng isang video presentation na galing mismo sa gumawa ng ating learning management system. Mahalaga po nito para maunawaan ninyo ang sinasabing online, offline at modular learning modalities. Bilang direktor ng San Sebastian School Incorporated, gagawin ko po sa abot ng aking makaya na maibigay ang nararapat sa mga minamahal nating estudyante. Batid ko po na ito ay mangyayari sa pamamagitan ng ating pagtutulungan. Ang pagbigay ng quality education sa mga estudyante ay napakahalagang misyon na ating gampanin upang magkaroon sila ng magandang buhay at lalong higit, lalago sila ayon sa kalooban ng Diyos. Ang misyon na ito ay hindi kayang pigilan ng COVID-19 pandemic dahil binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na may sasagawa ito anuman ang kalagayan natin. Buo po ang aking loob na sa taong ito ang mga estudyante ay magkakaroon ng makabuluhang pag-aaral. Kawaan at kasiyahan nawa tayo ng Diyos sa ating pagsusumika at pagnanais na maibigay ang ating Kristiyanong paghuhubog sa mga estudyante. Alam po natin na ito ay napakahalagang kontribusyon natin sa bawat estudyante at sa buong mundo. Maraming salamat po mga magulang at mga guardians. Isang magandang araw sa atin. May the Sacred Heart of Jesus be loved everywhere. Kamusta na kayo mga Sebastianians? And to our dearest parents and guardians. Our school year 2019-2020 did not end as other school year used to be. Wala ni isa sa atin ang nakaisip na dahil lamang sa virus, ang lahat ng nakasanayan nating gawin ay biglang mahihinto at ang lahat ay kailangang mag-adjust mula sa dating nakasanayan upang tayo ay makasurvive. Isa sa mga pagbabago at malaki ang adjustment ay may kinalaman sa ating edukasyon. Ano nga ba ang naghihintay sa atin ngayong school year 2020-2021 o tinatawag nilang school year in the new normal? Ang atin pong paaralang San Sebastian ay nagtakda o nag-schedule ng isang parents orientation na face-to-face na ngayong araw sana natin ito gagawin, August 21. Ngunit sa kadahilanan na ang ating lalawigan ay nasa ilalim ng GCQ o General Community Quarantine, ay hindi pinahihintulutan ang mga mass gathering. This is the reason why we have this kind of orientation, a virtual orientation. Ilan sa mga bagay na aming ipapaliwanag at bibigyan ng kasagutan ay may kinalaman sa mga tanong na natanggap namin simula sa inyo. Atin na pong simulan. Ano nga ba ang tinatawag na learning modality? At ano ang learning modality na gagamitin ng San Sebastian School in this new normal? Ang atin pong learning modality ay tinatawag na flexible distance learning.
Since hindi binibigyan ng oportunidad ang face-to-face learning dahil mas pinahahalagahan natin ang buhay ng bawat isa, kung kaya ang itinakda na learning modality ng San Sebastian School ay ang tinatawag na flexible distance learning. Ito ay may 3 kategorya. Una ay ang tinatawag na synchronous o mas kilala bilang online learning, ang asynchronous or offline learning, at ang mas kilala na tinatawag nating module. So sa 3 flexible distance learning na to, ay meron pang mga katanungan na bibigyan po natin ng pansin. Ang tinatawag nating synchronous or online learning, ito ay nangyayari in real time, katulad ng ginagawang Google Meet or Zoom meeting. Itong synchronous learning ay hindi nangangailangan na palagi kayong online. Hindi po kailangan na 24/7 na tayo ay nakapaloob sa ating mga gadgets. Ang paggamit natin ng online learning o synchronous ay based sa schedule na itatalaga ng inyong mga guro. Isa sa mga platforms na maaari ninyong gamitin ay si Google Meet or si Zoom meeting, na kung saan lahat ng estudyante na nakapaloob sa isang subject o sa isang guro ay magkikita-kita ng virtual at doon isasagawa ang sinasabi nating pagtuturo ng inyong teacher or subject teachers. Isa sa mga tanong sa online learning ay, need ba na magkaroon ng internet connection o mag-subscribe sa mga monthly internet connection? Ang sagot namin ay hindi, sapagkat pwede naman na based sa schedule, doon lamang kayo maglo-load para po maka-access tayo sa online learning. Kaya natin gagawin na ito ay naka-schedule nang sa ganon ay makatipid pa rin tayo sa paglo-load po ninyo. Ano naman ang mga devices or gadget ang kakailanganin natin for this online learning? Pwede nyong gamitin ang inyong cellphone o ang inyong laptop or tablet. Pero mostly ng devices na makakakonect tayo sa ngayon ay ang Android. Paano kung nahihirapan ang isang mag-aaral na sumunod sa online learning o hindi niya masundan kung paano magko-connect? Meron po tayong tinatawag na tech support. Meron tayong itinalaga na mga tao dito sa ating paaralan na kung saan ay pwede kayong puntahan sa inyong mga bahay o ituro sa inyo kung paano makakakonek upang masundan natin ang online learning. Kapag nag-online class, kailangan ba na naka-school uniform? Pagdating sa tanong na to, pwede po na naka-uniform at pwede rin namang hindi. Ang pinaka-importante sa amin kapag nag-online class ay maayos ang kasuotan ng bawat isa at nakahanda kayo para sa gagawing online class. Hindi maaari na ang suot natin ay damit na pambahay o damit na pang-araw-araw. Kailangan na sa ating paggayak ay naka-ready tayo para sa ating gagawing klase. Kapag isinagawa ang online class, kailangan na meron tayong isang lugar o espasyo sa ating bahay na kung saan malakas ang signal ng inyong internet connection or Wi-Fi at kailangan din na protektado ang lugar na ito mula sa anumang distractions upang hindi tayo mawala sa pag-aaralan gamit si online learning or si synchronous. Ano naman ang tinatawag natin na asynchronous or offline learning? Sa asynchronous or offline learning, ito ay kapapalooban ng mga modules na ginawa ng ating mga guro, kung saan ay posible ninyong ma-download yung mga modules na kanilang ginawa gamit ang inyong cellphone. Yun lamang ang limitasyon ni offline. Hindi natin magagamit ang ating laptop or web browser. Ang kailangan natin dito ay ang ating cellphone or mobile app. Anong devices or gadget ang pwede? Katulad ng nasabi ko, it's more on your cellphone na sana ay operated ng Android. But as of now, ay ginagawan po ng paraan ng ating kasama sa LMS na ang lahat ng inyong devices, lalo na ang iOS, ay magagamit na
for this offline learning. Pero sa kasalukuyan at hanggang sa loob ng buwan ng Setyembre ay Android devices ang pinaka-reliable natin na gadget na magagamit for this offline learning. Sa offline learning ay po pwedeng magbasa ng module ang mga bata dito at sumagot ng mga katanungan. Kapag sinagot ninyo ang ilan sa mga assessment na nakapaloob sa ating soft copy ng modules, pwede nyo po na maisubmit ito sa inyong mga guro kapag kayo ay nakahanap na ng signal. So may tinatawag tayong sync na kung saan ay tatalakayin ito sa part 2 ng ating orientation. So sa asynchronous or offline learning, ito ay mas possible doon sa medyo mahina ang mga internet connection. Once na tayo po ay naka-link na sa ating LMS, pwede nyo na siyang ma-download at pwede nyo nang magawa ang pag-aaral in your own convenience. Ngunit kung may mga hinihingi na pagsasubmit ng kahit anuman na mga assessment gamit ang inyong offline learning or asynchronous, kinakailangan nyong gawin ang nakatakdang asignatura o assessment kahit offline at ito ay pwede ninyong maisubmit once na kayo ay nag-online. So very flexible po ang ating offline or asynchronous learning. Ang ikatlong flexible distance learning ay ang tinatawag nating modules. Sa modules, ito po ay ginawa ng ating mga guro. Nakabase tayo sa tinatawag nating most essential learning competencies. Dito sa modules, ito po ay ibibigay natin sa lahat ng mag-aaral na naka-enroll sa atin 2 beses sa loob ng isang buwan or every 2 weeks ang pagbibigay po natin ng ating modules. Tinatawag natin itong bite size. Naniniwala po tayo na hindi po pwede na ibigay lahat ang mga kakailanganin ng bata sa isang quarter. Ito ay iniiwasan natin na magkaroon ng tinatawag na choke points o yung maramihan na pag-digest ng learning. Kaya po ang pamamaraan na ginawa natin ay every 2 weeks ang release ng ating modules at ang pagsasubmit ng mga activities sa ating paaralan. Papaano nyo po maa-access ang modules? 2 po ang pamamaraan natin. Depende kung ano ang mas kombinyente sa inyo. Una, pwedeng kami ang magdi-deliver ng modules or kayo ang pipick up dito sa school base sa napag-usapan natin na schedule. Kapag i-deliver po ang modules, ito ay aming idadala sa inyong mga barangay hall na kung saan may guro na nakatalaga at kayo po ay i-inform kapag nandun na siya para pick upin po ninyo o kuhanin ang module malapit sa inyong tahanan. Ganun din naman kapag po may mga kailangang isubmit na part ng modules pabalik dito sa atin, pwede po naming pick upin kung saan ang delivery point natin. Kung malapit naman kayo sa San Sebastian o kayo ay mas makaka-access papunta dito sa ating school, pwede pong dito ninyo kukuhanin ang inyong modules. Ipagbigay alam nyo lamang po sa mga advisors kung alin sa dalawa ang inyong pamamaraan na gusto. Isa sa mga naging tanong ng mga magulang ay kailangan daw ba na nakalagay ang answer key sa module o pwede daw bang huwag isama ang answer key sa module na gagawin. Ang atin pong modules ay nakadesign ng self-paced kung saan ang mga assessment o ang mga katanungan ay sasagutin ng bata at otomatiko na makikita nila kung ang kanilang mga sagot ay tama o mali. Bakit po natin ito gagawin? Dahil karamihan sa assessment na nakapaloob kay module ay magsusuri kung ano na ang natutunan ng ating mga anak. Magkakaroon tayo ng tinatawag na self-checking. Ito ay upang mas madaling makapag-reflect ang bata, alin sa mga aralin ang alam na niya at alin ang kailangan pa niyang bigyan ng pansin. Pagdating po sa assessment, tatalakayin natin yan maya-maya. Ngunit gusto kong bigyan ng diin na sa module natin may mga nakapaloob na sagot. Maaaring ito ay nandoon sa ating LMS or na kay asynchronous, matatagpuan ng sagot o nasa module po mismo
ng ating mga anak. Pero ito po ay para sa tinatawag nating self-checking to intensify the learning and reflection of our students as regards their own self-paced learning. Tanong pa, kailangan bang gumamit ng notebook or paper para sa new normal? Ang sagot po, hindi kailangan ng notebook. Po pwedeng direktang sumagot ang bata sa module dahil ito ay kanilang sariling gamit na. Sa ating pangalawang katanungan, ano naman ang tinatawag na LMS or Learning Management System? Ito ay isa sa mga bago sa ating pandinig at maging sa mga karanasan o mararanasan natin this school year. Ang LMS or Learning Management System ay isang pamamaraan na nakikita namin na makakakonect tayo ang magulang, ang estudyante at ang mga guro. Sa LMS or Learning Management System, dito nakapaloob lahat ng maaaring mangyari sa buong isang school year. Dito matatagpuan ang mga lessons sa pamamagitan ng module na kung saan ay pwedeng ma-access ng ating mga mag-aaral. Sa LMS din, makikita natin ang mga assessment, assignment na pwedeng ibigay sa atin ng mga guro. May iba-ibang laman ang ating learning management system. May tinatawag tayong teacher account, student account, parent account, and admin account. Ito ay mas lubos nating mauunawaan sa part 2 ng ating orientation, kung saan ay bibigyan tayo ng isang video presentation regarding kay LMS. By the way, ang LMS na ating gagamitin ay tinatawag na Lampara. Ito ay under sa Pro Solutions Technology. Sa LMS, kada linggo, dito ilalagay ng mga guro ang kanilang mga lessons. Kada bagong lesson na ilalagay kay LMS ay manonotify ang magulang at manonotify din ang estudyante. Lalo na kung kayo ay gumagamit ng inyong mga cellphones. So, kay LMS, maaari nyong makita pati ang assessment na ibibigay sa inyo ng teacher at pwede rin kayong sumagot dito using online and offline approach. Papaano nga ba gagamitin si LMS pagdating naman sa ating mga magulang? Isa sa mga laman o nakapaloob kay LMS ay ang parent account. Sa pamamagitan ng parent account ay mamomonitor ng mga magulang kahit nasaan man po kayo, maaari nyong masubaybayan ang performance ng ating mga anak. Dito ay makikita natin ang kanilang performance sa pamamagitan ng analytics. Lahat ng sasagutin ng mga bata sa pamamagitan ng ating LMS ay makikita po ninyo kung ano ang kanilang score o yung graph ng kanilang performance per subject. At the same time, sa pamamagitan ng parent account, ay maaari nyo rin pong makita ano ang mga notifications, ano ang mga bagong modules na in-upload ng kanilang mga teachers or subject teachers. At the same time, ano po ang mga pressing concerns or announcement ng ating school. Ito po ang sagot sa mga tanong na magkakaroon ba ng group chat. Hindi po tayo magkakaroon ng group chat sa pamamagitan ng inyong mga advisors ng inyong mga anak. Dito po kay LMS ay maaari na po tayong mabigyan ng update ng paaralan. Kung meron man tayong concerns directly sa advisor ng ating mga anak, pwede na lang po natin silang i-text or i-PM. Pero po ang group chat ay dinediscourage natin. Ito ay sapagkat kailangan din po natin bigyan ng sapat na panahon ang ating mga guro na makapag-prepare ng kanilang lesson, and at the same time, may mga concerns po tayo na po pwede naman po nating idiretso sa kanila. Kaya po ang aming advice, wala pong group chat sa pamamagitan po ng magulang at ng mga guro. Meron lamang po tayong push notifications gamit si LMS. Isa pa po sa mga tanong dito kay LMS ay paano pag mag-e-exam ang mga bata? Lahat ba ay naka-online ang pag-e-exam? Kung formative assessment po ang pag-uusapan, our answer is yes. Most of the formative assessment ay matatagpuan po sa Learning Management System or LMS. Uploaded po ang mga tanong. Ngayon, kung natatakot tayo, paano kung may magtuturo sa ating mga anak, masusubaybayan naman po natin ang progress nila. Kaya po nandyan si analytics. Pero, pagdating po kay summative test,
o kung saan ito yung major exam na ibibigay natin, hindi po namin ito i-upload kay LMS at wala rin po siya kay module. Ito po ay aktual na ibibigay namin sa inyong mga anak. Bibigyan po namin kayo ng date, kailan gagawin si final exam or si summative test every quarter. Isasagawa po natin ito sa inyong mga barangay. So may mga teachers po na pupunta malapit sa inyo, makikipag-ugnayan po tayo sa barangay officials. Ito po ang gagamitin nating pamamaraan para masiguro na may natutunan ng ating mga anak. Huwag po kayong mag-alala. Ano man po ang performance ng ating mga anak using LMS, kami po ay naniniwala yung consistency ng pagsagot nila is our way to check kung ano na po ang narating ng learnings nila. Kung meron man pong pagkakataon na hindi ina-accomplish ng mga bata ang dapat nilang tapusin na activity o pre-assessment or any formative assessment gamit si LMS, kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo. Kasama po ang mga subject teachers at ang advisor, kayo po ay bibigyan namin ng isang paalala o kami mismo ang personal na magpapabatid sa inyo kung sakali man na hindi po nasusundan ng inyong mga anak anuman ang binigay natin sa kanila na activities. Ganon din po, palalakasin natin ang school and home partnership. Ngayon pong pandemic or new normal, gagalaw po ang lahat ng kinatawan ng ating paaralan dito sa San Sebastian School, ngunit kami po ay umaasa na magka-partner po tayo. Hindi po kailangan bilang magulang na kayo ay tututok sa inyong mga anak. Sa LMS po ay pwede nyong silipin, makikita po natin agad kung ano na ang na-achieve ng ating mga anak. But at the same time, sana po at the end of the day, kumustahin natin ano ang nangyari sa kanila, sa kanilang ginawang pag-aaral. Dahil talaga pong halos self-paced learning ang mangyayari sa atin this school year. Kung kaya po, kami ay taga-monitor, kami ay taga-guide, taga-facilitate ng learning. Ngunit kailangan din po namin na kayo ang magpa-follow up pagdating naman sa bahay. Ano man po ang makita natin na problema na may kinalaman sa learning, ang ating pong mga guro, ang aking pong mga kasamahan dito sa San Sebastian ay naka-ready na mag-conduct ng home visit. Ito po ay gagawin natin base sa performance ng ating mga anak, lalo na po ang mga mag-aaral natin na nasa elementarya, particularly yung nasa kinder hanggang grade 3, na kung saan ay mas kinakailangan ng pagtutok ng ating mga guro. Ang learning management system ay hindi po dinidisplace ang atin pong mga guro at ang atin pong mga magulang. Kung ihahalin tulad ko po, si LMS, si Lampara or ang ating learning management system ay parang isang San Sebastian School. Dito po nakapaloob at matatrack natin ano ang nangyayari sa bawat isa. Huli pong katanungan na nais kong bigyan ng pansin ay kailan nga ba magsisimula ang ating klase? At ano ang gagawin ng ating mga anak lalo na sa unang linggo ng pagbubukas na to? Sa amin pong naunang video presentation na naka-upload sa ating FB page, sinabi po namin na kung kailan magsisimula si DepEd ay dun din po tayo sasabay. Ngunit hindi po natin inaasahan na October 5 ang kanilang itinalaga na pagbubukas ng school year. Halos 2 buwan po ito sa original na August 24. Kung kaya, ang administration po ng San Sebastian School ay nag-decide together with the school council na gagawin po natin ang pagbubukas ngayong darating na August 24 at magtatapos po ang school year ng April 30. Dahil kung sasabay po tayo sa October 5, ito po ay matatapos naman ng June 16, 2021. It's too long for our students. Ang hinahabol po natin ay ang ilang buwan na napahinga ang ating mga anak. Sayang po ang panahon na sila ay matututo. Kung kaya po, sa darating na Monday, magsisimula po ang ating klase. Ano naman po ang mangyayari sa unang linggo ng pagbubukas na to? Ito po ay kakaiba sa unang linggo ng pagbubukas natin in the old normal. Wala po tayong mga programs and activities. At the same time po, wala tayong nakaprepara na gagawin ng mga bata para po magkaroon tayo ng tinatawag nating engagement. Maliban po, sa ngayon, ito ang aming mga napag-usapan ng guro. Sa unang araw po, or August 24, ang lahat po ng mag-aaral na kabilang sa bawat section ay magkakaroon ng tinatawag nating Google Meet. Sila po ay imi-meet
ng kanilang guro sa pamamagitan ng Google Meet. Sa kasalukuyan ay kinokontak na ng ating mga guro ang kanilang advisory class upang sa ganun po, pagdating ng Lunes, tayo ay naka-ready. Sa unang araw din po na to, ay ipapaliwanag ng ating mga guro ano naman ang kanilang mga guidelines, ang mga rules and regulations. Magkakaroon pa rin po tayo ng mini orientation sa pamamagitan ng mga advisors. At the same time, on Monday, we will issue the license key intended for each student para po magkaroon ng account activation kay Lampara or LMS. On the second day po, that is August 25, kapag na-download na po si Lampara at naibigay na po ang license key sa ating mga anak, ay po pwede na po silang mag-explore gamit si online or si offline. Ala pa pong formal na discussion na mangyayari with their teacher, but we will have what we call as dry run. Titingnan po natin dito ilang porsyento ng ating mag-aaral ang kakayanin ang online learning at ilan naman ang hindi kayang sumabay sa online learning. Sa pamamagitan po na to ay makakapag-adjust tayo kung ano ang mas possible at mas kakayanin ng bawat isang mag-aaral this school year. On the third day, up to the fifth day, that is August 26 to August 28, we will be conducting the pre-assessment. Ito na po ang formal na pagsisimula natin. Meron pong sasagutan ang mga bata na tinatawag nating pre-assessment gamit po si LMS. Kung saan po may mga scheduled subject na iti-take up nila online or offline at kailangang masubmit po nila sa loob ng isang araw. Huwag po kayong mag-alala kung magkaroon ng technical glitches. Ito po ay part ng ating dry run. Kailangan po natin itong isagawa upang mapamilyar ang bawat isa at inaasahan po namin na ipagbibigay alam ninyo kung ano man po ang ma-encounter nating problema nang sa ganon magawan po natin ng aksyon kung ano po ang nararapat. My dear parents and students, this new normal is opening us an opportunity. This school year in the new normal is also very challenging and somehow exciting because we will be experiencing different avenues of learning. Always remember that we are here to help and guide you as you journey in the new normal in education. Once again, my dear Sebastianians, good luck and God bless sa atin. Sana ay ma-enjoy natin at matututo tayo in this new normal. Kalingang baste, kalingang may puso.